loyal yan sila. And I think, sabi ko nga parang mas marami pa akong nagawang mabuti sa military kaysa kay Trillanes. Well, yes, going back on a lighter note, no? Ano bang napaka-special sa kanya at ano ba yung pagiging assistant niya sa tingin mo? Kasi ikaw mas nakakilala eh. Syempre, they do things together, right? So, kasama ning yung droga. Ayan. Ano na to? Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to mga kababayan, pag-usapan naman ho natin ang naging napakagandang talakayan nitong si Sir EB at nitong si Ma'am Cathy Binag dyan sa kanyang YT channel. Puntahan nyo ho, EB Hugalbot YT channel. At dito rin ho, ito yung mga napalampas natin kahapon dahil meron ho tayong lakad. No? Hindi ho tayo nakapagbigay ng reaksyon dito sa naging interview sa media nitong si Vice President Sara Duterte. Wala ho tayo maraming pag-uusapan dito. Umpisahan na ho natin. Dito muna ho tayo kay Ma'am VP Inday Sara. Ito ho, pakinggan ho natin tong kanyang interview sa media. Na hindi ma-serve ng national government offices. So, unahin muna natin yung DSWD, yung local government units. Tapos, kung meron pang mga areas na hindi na naabot or hindi nabigyan, doon kami tutulong para nabibigyan lahat ng mga kababayan natin na nangangailangan. Kaya malaki yung panghihinayang natin noong ginipit ng administrasyon na to, yung budget ng OBP. Nalulungkot ho tayo dahil, nandyan na yan di ba? Handang tumulong ang Office of the Vice President para sa administrasyon na to. Pero anong ginawa ho nila? Imbis na bigyan nila ng karampatang budget ang Office of the Vice President, ginipit ho nitong mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Tuloy natin. Ano yung ibibigay natin, ma'am, doon sa mga affected families? Meron kaming relief box, non-food items ito, usually na ginagamit banig, yung mga personal necessities, yung mga ganon. And then meron din kami food box, laman naman ito ay bigas at iba pang mga candies. Okay. Ma'am, at yesterday, last Wednesday at the Senate, right after that, dumiretso po kayo sa Congress for the FATCOM. Bakit po bigla kayong napasugo doon? Yes. Ano naman, yung mga tanong nyo naman, walang kapararakan. Natural, ama niya yung nandun na ginigisa doon. Kung makita nyo siyang pumunta doon, napasugod, wala na kayong pakialam doon. Ama niya yun After yung Senate budget hearing, pumunta ako sa House of Representatives. Sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-attend niya sa hearing ng budget. Ma'am, you were there until it finished. How was it po? Kasi may nakuhanan ka ng video na kumaganyan ka na, iba-iba na yung reaction. So, how was it po? How was it witnessing the hearing? Pagod talaga ako nung araw na yon dahil hindi kasi namin alam kung anong mangyayari sa budget hearing. So, buong the day before at noong umaga na yon, naghahanda kami para sa Senate budget hearing. So, medyo pagod ako. Nandun ako kasi, yes, sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, and usually kasi hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. So, humingi sila ng tulong sa akin na kung anong isabi, pagsabihan. So, did you do that, ma'am? Humingi ng tulong, tapos did you approach him to tell him what it's supposed to be, Doon lang sa sinabi nung kasama niya na 6 a.m. pa, gising. Nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yun. Sinabi nung na baka low blood sugar na. So, ay hindi ko makain. So, nagpaalam ako na i-excuse na lang siya, but ayaw niya. Pero, naniwala naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Pero ma'am, how was it po? Kasi earlier the Senate said you don't expect a fair trial for their hearing po for the President. Kayo, you were there mismo. So how was it po, VP? Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit sa mga hearings, no? And they use
inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person, if it's an investigation, you're a witness or an accused. So saksak sinagol na kung sa Bisaya ang nagapanghitabo. Okay. Right, ma'am? Ma'am, sorry, last na po. Sige pa. Ma'am, may mga kumalat na video. The President asked you, I think when you were about to leave na po that time, na how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, maybe? Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, the best dramatic actor. So, after rating from 1 to 10, sabi ko, you're a 12. But you mean it. He was really at 12 now. Oh, yes. Ma'am, bakit best dramatic actor? Kayo na lang yung umintindi naman sa ginagawa niya eh. Right, ma'am? Okay, thanks. Right. Ma'am, I know na, of course, you were at the hearing. Of course, nandun din yung kaliban, si former Senator Trillanes. Of course, hindi ko siya karibay. Saan ko siya karibay? Ito namang ano na to. Ayusin niyo tanong. Ma'am, kasi parang niraise siya yung former na No contest rin ha. na mga yung mga bank accounts po ni former President Duterte, ni Mang Hanilet, sa sa inyo daw na joint account daw. And sabi po ni PRRD na he's willing to quote him, magbigti daw po in public, and he will also push you and your brothers, Kong Kulong and Mayor Baste, to resign daw, pag totoo daw po yung bank accounts. Your reaction po, ma'am? Oo. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan eh, di ba? Noong, was it 2016, Yes, nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions. Tinanong ko din yan sa bank. Okay, sa akin naman po, may bundag, ma'am. While you were at the House Committee on Good Government, ma'am, they handed over a letter of invitation sa Good Government and Public Accountability. What was your initial reaction po, and pupunta po ba kayo dun sa next hearing? Initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung yung interview ko Yes. sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta sa mga hearings. Sinabi ko kasi hindi ako naiimbita. Totoo yun. Nakalimutan na ata nila na imbitahin ako. Inimbitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon. Hindi man nila ako tinanong. Kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam kung bakit. Inimbitan nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Pero, hindi ako attend na sa hearings na susunod. Hindi a-attend si VP Sara. Kasi nandun na ako pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter, we plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Opo. Ma'am, additional sa binanggit ni Red, though this is not new anymore, binanggit ulit ni Trillanes yung sinasabing yung kapatid niyo daw po is the drug smuggler, even implicated your husband po na si Attorney Masbate. What's your take on this po? Siguro mas maayo kung sila na lang ang ato ang patubagon ni Ana. Sila na lang ang pasagutin natin. Ang galing naman ho nitong mga to, itong mga Duterte na to. Kagaya nitong si Congressman Pulong. Ito nakakabilib sa kanila. Hindi sila sapawan. Marami ko kasi mahilig manakaw.
May sa kawan yung iba dyan yung tipong hindi na sa kanila tanong bira pa rin ng bira, di ba? Ito, hindi sa akin, tanongin niyo si Kong Kulong. Tanongin niyo si Inday. Tanongin niyo si President. Ganyan no sila, no? Dito naman sa bagay ng video natin na to, dumako na ho tayo dito sa napakaganda. At napakatalino nitong si Sir Ibi at napakaganda nitong si Ma'am Cathy Binag. Ang tawag diyan talagang pinagtagpo. Ito mga kababayan, opisyano. How are things where you are right now? No, umuulan na ba? May mga hangin na ba diyan that you can feel? Well, luckily, it's still sunny. Maganda yung weather, pero sabi nga ng weather forecast natin, don't be too confident daw with what's happening kasi mamaya bigla lang bumuhos. You know naman, Correct. unpredictable Ingat na na ho weather, tayo, and ingat it's tayo, so surprising na ang grabe din, ang dami talagang bagyong pumapasok, di mo maintindihan talaga kung bakit. And obviously, Correct. parang pina-fact check talaga ang ating flood control projects. Pero congratulations kay Sir Ibi. Ang ganda nitong interview nila na to ni Ma'am Cathy Binag. Galing-galing ng talakayan dito. Dami ho natin matututunan dito. What's your take on the it's sabi nga ng NASA no, ng National Atmospheric and Space Administration ba 'yon ng Amerika at yung weather agency ng mga Japanese na unusual daw na 4 no, from Marcy to ano ba yung isa, and then Ophel, now Pipito, na sa isang portion lang ng Pacific Ocean. Ikaw, I know you're a spiritual woman. Ano ba sa'yo is this some sort of parang may ano ba ang kalangitan nito? Divine signal ba ito or sign? Oo You naman. Alam mo, I guess because like obviously like even the mainstream media kasi they're covering up, no. I'm not going to apologize. Grabe, But ganda it's ni so Ma'am sad. Cathy Binag, no? It's just Meron we're nung just kasing doing ganda. like we're just telling the truth here na Meron nung kasing, teka lang i-appreciate ko muna yung napakaganda nitong si Ma'am Cathy, no? Meron kasing ganda na unang tingin, maganda yan. Pero katagalan, magiging normal yung buhay niya. Pero itong si Ma'am Cathy Binag, habang matagal mong tinitingnan, lalo siyang gumaganda. tinatago nila kung ano Hindi ako makapag-concentrate sa paggawa ng reaction video kay Madam. Kaya minsan parang gusto ko na pumikit. Boses na lang, pwede na katotohanan yung nangyayari sa bansa natin. And for us to be able, like, para sa mga Magdi-distract mamayang mo tayo, Pilipino na mabuksan ang puso't isipan, is kailangan lang makita or ma-experience nila mismo yung mga totoong nangyayari at mapatunayan na may mga pagkakamaling nagagawa ang ating gobyerno. Hindi naman natin nilalahat, pero yung mga pinagkagastusan, especially nung ating flood control project na bilyon-bilyon, bawat araw 1 bilyon ang ginagastos, walang napuntahan. Even yung Right. Cagayan right now, di ba? Parang yung Cagayan, ibang klase. Grabe, no? Bicol is, tinatamaan na naman yung Bicol. Alam Yun ang mo yun, problema ang ngayon. sad. It's very Nakakalungkot. sad, no? At mukhang itong gobyerno na to is still is still confused as to what to do, no? correct. Interview si Bongbong Marcos kahapon at ang sabi pa niya is mag-isip-isip daw tayo kasi nga pag-aayusin daw yung damage ng previous typhoon Narinig. sisirain lang din naman ng Nakanantaw ka, narinig ko po yan. Nung narinig ko yung mga banat na yan itong si Marcos Jr., tinulat malamang kung kakamot tayo, magmumura tayo. Kesyo, yarin lamang na meron din naman darating na panibagong mabagyo, mag-isip-isip daw tayo kung aayusin natin yung mga nasira. Ano gagawin natin? Yung mga kababayan natin ay nakatenga na lang doon kasi meron pa naman susunod na bagyo. Diyan muna kayo. Ganun ba gusto yung mangyari, sir? Anak ng toko. Oo. nakasunod na Kakalungkot. bagyo. Kakalungkot. So, magpaplano daw tayo. Oh my gosh. Ikaw, Ano ikaw, klaseng- Yeah. ikaw, Miss Cathy, no, I have to ask Sabog you this. na sabog ko eh. Kasi you were in the circle, no, of Yeah. Bongbong Marcos and the elites, no, for Mm. something like 10 years ba yun, no, di ba? When you were Yeah, still 10 years. in your relationship with Ganda ng talakayan ho nila Anton dito. Florendo, no? Mm. Tony Florendo, no? Sorry. Yes. Ito ba in the few instances na nakapag-interact kayo with Bongbong Marcos, ganito ba talaga siya? No, with confronted with very very hard facts, no? Na Well, you know, yeah, sorry. Sige, go ahead. na hindi na niya alam anong sasabihin niya.
I think it's a trauma response eh. Yung for the longest time, like their family was being attacked because of what the family did, like the Romualdez and the Marcoses did in our country, di ba? So aside from like, kaya nga it's so yung minsan nga nakakatawa na lang kung kine-question na yung EGK pero yung martial law nakalimutan na, di ba? So yun yung mga yun, mas malala nga yung martial law. So basically parang diversion. So ako, ang tingin ko sa kanya is, ako ang na-experience ko sa kanya, hindi talaga siya people person. Para kapag kunwari, every time na may magtatanong or lumalapit, hindi ayaw niya nun. And I have like a lot of people, whenever they talk to me, na-experience din daw nila, ganyan na, ultimo magpapapicture, parang ayaw niya talaga. Yung ganyan. Yeah, yeah. Kasi, dumidistansya talaga siya. Ano siya, madam? Ayaw niya talaga, even like, Hindi, ano siya eh. Hindi, feeling rockstar siya, di ba? Kaibigan niya daw yung mga Beatles. Yung mga rock and roll na diyan sa Amerika, kaibigan niya daw. Nagpapaka-rockstar siya. Kala mo naman, meron pang gusto magpa-picture sa kanya. Nakakatawa. Kala tayo naman, he doesn't know how to answer. So everything must be like, all this Prepared. time, parang prepared and scripted. He doesn't want, ayaw niyang ma-on the spot. Ayaw Hindi. niyang mapaya in a way. So everybody wanted na maayos lahat. Yes. Diba? Pero Hindi talaga. yes. Pero yung halimbawa ngayon si Sap Anton, hindi na natin mahagilap kung nasaan siya, no? Ano ba yung dynamics nila, especially pag may mga ganito, special assistant to the president siya. Ano bang napaka-special sa kanya at ano ba yung pagiging assistant niya sa tingin mo? Kasi ikaw mas nakakilala eh. Syempre, they do things together, right? So, kasama ning What yung sort of thing? droga. Ayan. Ano na to? Go straight to the point, 'di ba? Okay, Parang let's let's be Wala na. realistic here. Wala nang intro, bakbakan na kagad. Kasi I came out already. It's not Yes, naman yes. na, Grabe talaga di ba, si hindi Ma'am naman Cathy na, Dio. kahit naman sino, sabi ko nga, harapin niyo ako, sabihin niyo sa akin straight to my face. Sampalin niyo ako pag sinabing hindi sila nagdodroga. Hindi siya nagdodroga at all. Na-hospital na nga yan eh, na-operahan na mga ilong niya. Di ba? Ay, gano'n? So, Ano ba nangyari, madam? Naglilik na, gano'n? Naglilik na yung ilong nila? Ganun mo kasi yung pagka nasobrahan daw kayo, nabase lang naman sa mga napapanood natin sa social media. Akala na, sa atin naglilik. Hindi, nabubutas yung sa ilong, yung sa loob, dito sa gilid. Nabubutas daw ho yan pagka sobrang kakasinhot na. alam mo yun, maraming nakakakita. It's, out in the open with the people. They don't care. Alam mo, ang tao kasi pag sobrang feeling lang, dami lang pera, powerful sila. They don't care, which is what's happening now in Congress. Like, they think that they're handling the money. But, again, nakakalimutan nga nila, yung Marcoses nga, way back before, kasi walang social media. They're so, they control everything. Ngayon, they cannot, di ba? They Right. their comment section nung time nung nangyayari yung PRRD, di ba? So, Right. from there, nakikita mo, kina-camouflage talaga nila what's really happening. But they cannot stop the people at the end of the day. And I have to go back, Miss Cathy, no, doon sa when you first came out, no. Kasi I looked up the history, no. Before you were invited to Maharlika sa first interview mo, no. Somebody sent me a PM, no, to your link na nagpo-post ka ng mga cryptic post, no. At sinabi doon nung nag-send sa akin na former girlfriend ito ni Tony Boy Florendo at parang magka-come out na ata, no? And then you came out with the interview with Maharlika sa first time and then subsequent interviews at yun na nga, no, na you were also interviewed by Doc Lorraine Badoy doon sa SMNI and a couple more times I think doon sa SMNI, no? So, after that first interview with Maharlika and up to now, wala bang nag-reach out sa iyo from the Marcos or Romualdez or the Florendo camp? At secondly, wala pa bang mga threats on your person? Hanggang ngayon? Threats, may mga nagsasabi lang, pero walang direct threats. Kasi may bantay din naman tayo. Siyempre, marami rin naman tayong kaibigan dyan sa media, sa media, number one. Number two is sa police.
AFP, Marines, and may relative kasi akong taga doon. So, Well, alam mo, I think nag-iingat kasi alam mo ang mga military kasi very loyal yan. Ayun no, loyal yan sila. And I think, sabi ko nga parang mas marami pa akong nagawang mabuti sa military kaysa kay Trillanes. well, yes, going back on a lighter note, no? Yeah. I have a good friend here in Cebu, no? Who at one Yeah. time was also president of JCI. Oh. At ang sabi niya, ilang beses daw kayo nagkita doon sa Davao, I think, because you were Yeah. also at one time president of JCI Philippines. Ano ba yung JCI? So at kailan ba 'yon? Oh, that was 2016. It's actually a leadership training program for it's a non-profit organization for young entrepreneurs and young, alam mo yung mga nag-uumpisang bata, mga 20s ganyan, para matuto sila maging tamang leader sa ating bansa. So, JCI is Junior Chamber International. It's a non-profit organization. Like, we do charities and trainings, yun nga, to be a better person for the Wow. future of the Filipino people. So ilang taon ka na-involved doon, no? And I understand you were still in a relationship with Tony Boy Florendo at that time. Yes, I am. It's a year, No, but it's- I never, and I don't wanna, ayoko nga magpresidente that time. Kasi, alam mo ako, gusto ko lang talagang tumutulong behind the scene. Mahilig ako dyan. If you ask me, yung parang, kahit dyan, may mag-comment dyan, pag tinanong nyo sila sa mga tao, I really don't wanna, what do you call this, na nagpa-public masyado kapag tumutulong ako. Kasi in a way, parang, what's the point of helping? You just want to be, maging sikat ka? You want na matag ka ba na philanthropist? You know, even yung paglabas ko, yung mga interviews ko sa mga magazine ko, yung mga write-ups ko, before ako lumabas, sabi ko, I want you to tell my story, my real story from the past. Kasi I want to inspire people, not only yung ngayon, yung na ako now. I want malaman laan yung past mo. So, yun yun. Speaking of your story, no, this is my next question to you, no. Ipakilala mo naman yung Kati Binag before all of this, no. Yeah. Yung kung saan ka, kung taga saan ka, how was your Yeah. childhood, saan ka nag-aaral. Just a brief summary of sino ba si Kati Binag, no, before she became Kati Binag. Well, I came from, my parents are Ilocano. My dad is Ilocano Chinese from Isabela, Santiago, Isabela. Oh, And my Ilocano dad si is Madam. Ilocano. Binag Puwa, basically. They're just not married, okay? Puwa with a U or an O? With a U. With a U. Yeah. So, from Isabela nga, then we have relatives na politician din, na taga Isabela, mga Binag din, may nag-mayor doon and everything. But I've never met them kasi parang the first and last time I was there, I was 5-year-old. So, batang-bata ako. Then, So you grew up talaga in Manila? I did, yes. Taga Manila po ako. Then, my parents are not married. So, my mom is mixed blood siya. Japanese, Spanish, German, waray. Oo, kaya pala, kinuha niya lahat ng kaya pala pag nakikita ko, parang Japanese yung kabilang side eh. Yung iba naman, Spanish yung kabila. Pagkaharap, magaganda ho yung mga waray. Oh, Ilocano pa eh. Wala na, GG na, Ma'am Kati Binag na lahat. Kaya pala ganun kakaganda. Nahiya na. Yan si Sir Ibi, yan talaga yan. Pagdating talaga sa pagkilatis, yan ang kumbaga tinitignan natin. Pagka kinilatis ni Sir Ibi, nagandahan yan. Tignan natin. Maraming salamat. Kaya naman yung pagiging 1/4 lapu-lapu ko. Diba? Iba pa rin ang Pinoy kasi tayo talaga. We're very passionate na Pilipino, no? Pero maganda talaga, So, walang biro. Maganda si Ma'am Manila, Kati. and then you went to school there? Yes. I went to a Chinese school. So, we grew up in Caloocan City. So, I went to a Chinese school. Then, when my parents got separated, nahinto ako mag-aral. So, I need to work at a very young age. What age was Sorry. that? What age was that? I was 14. So, naging print ad and model ako. So, At 14? pero at 14, na-discover ako. Pero yan? Kasi yung feature ko very, foreign, di ba? So, Right. Japan, yung mga Yeah, ganun. parang kang Japanese, pwede ka maging Chinese, pwede ka maging Yeah. Korean. Yeah.
Or Yeah, even so, the southern part of Russia, near Korea, no? yes. Oh, parang Yeah, ganun, no? yes. Oo, yung ano yun, even yung parang yung sabi nga may nagsabi sa akin when I went to Russia, parang Mm. yung look ko daw, meron yung mix na Chinese and Mm. Russian eh. May Yes. ganon, yung slim, tapos hindi lang Yes. daw ako matangkad, masyado. Yes. Sabi ko, okay. So, So anyway, after that, nag-modeling ka at 14 and then print ad lang, print ad. Print Yung mga ad, yes, ads, yes, ads. yes. Pero So- not really here. Like, mostly yung ads ko nasa Japan, ganon. Kasi nga yung so international. Okay. international, yes. When I Wow. was younger. Ayun. O, kaya pala, Then, I stop. kaya pala hindi Naging, din sa mga print ads. Kasi Oo. ano, alam mo naman yung mga binatang Pilipino, mahilig sa Oo. kalendaryo. Then, saka, ang nangyari sa akin nun is like, Oo. sobrang, may pagka-introvert ako talaga. Right, Mm. right. Ang hirap, hindi ako basta lalabas. I need talagang full confidence. Alam mo yung kailangan na ibaon ko yung sarili ko. Yung parang baon na baon, yung rooted ako. Tapos yung talagang matindi na yung aking ugat before ako lumabas. Kaya before ako Right. lumabas dito, talagang pinaghandaan ko talaga to. Pinagdasal ko to talaga ng taimtim. Kasi alam ko maraming iiwas sa akin na kaibigan ko. Especially they're scared, di ba? Maintindihan ko naman yun. And sometimes they will never understand na ang pinaglalaban ko, it's not only for myself, but rather para rin sa iba. Alam mo yon. So, yun yung ano ko kasi. And iba kasi pag, I guess, if you have deeper connection na talaga sa Panginoon. And siya mismo yung mag-guide sa'yo how to do things. Hindi ka magkakamali. Yun lang ako. Yes, and I agree, no. Ganun din yung tingin ko sa iyo, no, because yun nga ang sinabi mo, no. You're not after the clout nor after the limelight, no. Pero ito tatanong ko talaga sa iyo, kasi yung birthday ni Barbie Imperial, I know of one na nandun din, no, and she took a picture of you. Yeah. At sinend niya sa akin, no. At may marami rin nag-post doon, no, na nandun nga rin si Sandro Marcos. Totoo ba yun? Yeah. Nandun sa birthday ni Barbie? Nandun ako. Kasi my daughter is very good friend with Barbie. Magkaibigan talaga sila. And yan, kagrupo nga nila yan sila. And I'm nothing against them being friends naman. Diba? Kasi I want my children is like my best friends. Parkada ko mga anak ko. Kasi I want them to tell me everything. Ganon yung relationship ko with Pero nandun nga si Sandro ba? Totoo? Oo, nandun siya. Nandun yun? siya. Did you- It's funny. Hindi, ito yung nangyari dyan. Kasi I didn't know that he's coming. Diba? And hindi ko alam na darating siya. So nauna ka? Nauna ako. Nagkagulatan, So, alam ko na nagkagulatan. magkakaibigan sila. But hindi ko alam na darating siya. Dapat hindi ako pupunta. Kasi I know, I was thinking, pupunta ba ako or hindi? Kasi alam ko na the next day mag-aano ko. I'm going to have an interview. Okay? Right. So, what happened there is, nung dumating siya, sabi ko, okay, just, Lord, hindi to sinasadya. I don't wanna put Barbie na bad faith. Wala namang masama doon. We attended a birthday, diba? So, nagkataon lang. Then, nobody knows talaga. Na yung daughter ko, nalaman niya na I'm going to go live on the day itself. So, I'm going live, sabi ko sa anak ko. So, alam mo yun. Ayun lang. So, okay. Anyways, no. Now we go into the the very painful event, no. On October 13 nung sa Quadcom where PRRD. Yun, ito na ho. Nasaan ka ba doon? Were you able to monitor or to watch the proceedings doon sa Quadcom? Actually, I was in Congress. Nandun ka talaga sa loob? Yes, I'm there. I'm in Congress. Hindi lang ako pumasok dun sa area. Actually, may pinasok lang kasi ako na I rather na ang pinapasok ko is yung ating ibang mga what do you call this? Vloggers. So I watch, umalis ako, hindi ako pumunta doon pero nandun ako sa loob. We had live with I had a live stream with Maui when we were inside. Okay. Yeah. Hindi ko na pansin yun. No? So you were there pala talaga, no? Because I Yes. assume you still have the connections, no? Doon sa Yeah. sa Congress because at one time you were chief of staff, no? Ni Tony
Tony Boy, no? Floriendo. And not only that, we need to understand, and dapat din matandaan to, hindi to makalimutan ng ating mga kongresista, na ang Congress, tayo nagtayo niyan, ang tax natin, ang tax ng mamayang, may langaw, sorry, may tax ng mamamayang Pilipino. People's house, no? Oh, exactly. So even yung mga empleyado dyan, yung mga security dyan, kailangan din nating paalalahanan na ano mo, tayo rin ang nagpapasweldo sa kanila. So, as long na wala namang ginagawang kaguluhan, dapat pinapayagan nila yung mga tao. Kasi ang nabalitaan ko, narinig ko kasi naglalakad ako, bakit maraming nakapasok na supporters ni Duterte? Hindi nila Grabe naman yan. Talaga po palang pati yung mga supporter ayaw papasukin. Ano pagmamayari nila yung House of Representatives? Mga walang ya talaga itong mga congressman na to. So I was there, okay, fine. Ganun pala ha, sabi ko. So it's dapat alam mo, if you guys are confident na talagang wala kayong kinatatakutan and you're pro-people, you're not scared to be out there, let people listen and hear their stories also. Yun lang yung akin, di ba? Before we go to the more serious topics doon sa Quadcom, no? Matanong lang kita, no? Kasi nga, itong si Benny Abante, I don't know if you watched the press con, at even doon sa hearing mismo, no? Si Benny Abante at si Dan Fernandez talagang nanggigigil at nabubwisit sa mga vloggers na siguro katulad ko, katulad ni Joey, siguro katulad mo din. Yung mga vloggers na sympathetic to the Duterte cause. Ano bang take mo doon sa na binabash daw sila, keso ganyan, keso ganon? Do you think naririndi or naaapektuhan na talaga sila kung kahit gaano nila i-dismiss yung mga vloggers? Hindi, kahit paano nila ayaw tumingin dito sa mga vlogger na to. Pagbukas ng kanilang mga social media, imposible naman kasi hindi ka magbubukas na social media. Napaka-imposible noon. Kaya itong mga congressman, pagbukas nila, mukha nila ang nakabalandra sa mga feeds. Katulad ko at sa'yo na rin. Oo naman. Alam mo, ganito lang yan. Humarap ka sa camera, kayong dalawa. Sabihin nyo, ako ay nanunumpa or I swear to in God's name na hindi ako nagnanakaw, wala akong kasalanan, at saka hindi ako nagsisinungaling. Walang nag-utos sa akin. Sabihin nyo, gamitin nyo. Total, ikaw, Abante, hilig mong gamitin yung name of God, di ba? Na pati yung mga dinamay mong palahat ng bishop, whatever, hindi naman lahat yan kaalyado mo, di ba? Parang kitang-kita naman kasi, yung lifestyle mo lang. Hello, paano mo ma-explain? Right. Di ba? Sweldo mo, magkano sweldo ng kongresista? O yung mga chicks nyo, magkano yung maintenance? Grabe naman yan. Di ba? May mga chicks! Ilan bang chicks nila Bante? Ilan bang chicks nila dyan? Hintayin nyo na. Alam mo, yung nangyayari naman ito yung kulang sila dyan Yung ginagawa, alam mo mga Duterte, mabait pa in a way. Parang binibigyan sila ng chance to redeem themselves na Tama. Na parang, sige, gawin nyo yung gusto yung gawin. Tingnan natin kung saan kayo pupunta. Remember, let me remind you guys, ilang taon ng Marcos sa politika? Right. 20 Ilang years. taon? Di ba? Ilang taon si Digong sa politika? Yes, 40 years yan. 40 siya or something, right? Okay. So yung mga yan, kayo, baga sa dumi lang kayo ng kuko ng mga yan sa experience. So yung resources... Wala nga sa dumi ng kuko ng kalingkingan ni Digong Oo. And yung resources niyan, yung relationship na itinanim ng mga Duterte from the police, from AFP, from everybody in here in the Philippines, malalim po. So yung akala nyong nababayaran nyo, yung akala nyong kakampi nyo, I'm telling you now, ako na to, makinig kayo. Hindi ito kakampi. Hindi nyo sila kakampi at baka tapusin nyo to hanggang end of this year. Kung ayaw nyong matapos ang political career nyo. Correct. Mayroon akong huhugutin sa iyo, no? Sige. Kasi napansin natin doon sa Quad Committee hearing, ang nag-i-interrogate ng former president ay mga NPA affiliated, no, na mga party list, no, katulad ni Brosas, Castro, nila Manuel. Castro. But napansin din natin
na yung mga drug pushers, no, or yung mga biktima daw, quote unquote, ng EJK, ng drug. Natuwa ako. Naalala ko lang, silip ko lang. Speaking of Franz Castro, nung nagsama sa isang interview itong si Franz Castro at itong si Sir Ibi, natuwa ako dahil nag-resign si Bibi Sara. Ikaw, Franz, pwede kang maging Defense Secretary. Umaba bigla buko nitong si Franz. Hindi ako pwede. Ganun pa siya. Nakamanta ko, sabi ko, feel na feel. Award. Yung ina-highlight nila. Pero ayon na nga kay Representative Cardema, ang hindi binibigyang pansin ay yung milyong Pilipino na nag-suffer because isa sa pamilya nila or dalawa or mahigit dalawa ang Biktima. biktima din ng mga durugista, drug pushers at mga drug lords. Yun. Punta ho kayo kay Sir Ibi. Suportahan natin, Sir Ibi Hugalbot. Grabe, yung ano na yan talagang magaling yan si Sir Ibi. Isa ho sa mga pinapanood natin. Kung paano nyo sinusuportahan yung ibang mga vlogger, third floor, lahat ng yan, suportahan din ho natin. No? Punta ho kayo, panoorin nyo yung mga video, subscribe ho kayo. Yun ang hindi highlight. Pati ito si Ma'am Cathy Binag, nagpa-vlog din Ako, ho yan. Miss Cathy, no, I have to seriously ask you this. Kasi ilang beses mo na rin sinabi to, no? Ikaw din, na and even Doc Lorraine Batoy at one time, inadmit niya, no, na may pamilya talaga sila na nalulong sa droga. So, ikaw ba, you feel the same way na bakit ito lang na biktima na napatay dun sa drug war? Pero kami, na nagpasalamat kay PRRD, dahil natulungan yung mga kapamilya namin na makalabas doon sa bisyo na yan at sa negosyo na yan, eh hindi man lang binibigyang pansin. Well, yun nga yung sinasabi ko, EJ. Selective. Mm-mm, Very correct. selective sila. And I'm nothing, parang naniniwala naman ako na yung mga yung kaliwa sila dati, ex-NPA sila. Naniniwala naman ako na may mga taong willing namang magbago. Pero hindi mo matatanggal yung criminal minds. Mm-mm. Alam mo yun? Naniniwala ako dyan na kung talagang kasi ako bullshit sa akin. Right. Yung right. mga party list na yan, na nandyan nakaupo dyan, ako biktima ako. Ako, biktima ako ng addict. Nagkaroon ako ng jowang addict. Inapi ako ng addict. Nagkaroon ako ng kapatid na addict. Okay, sabi nga Hindi madali, sa totoo lang. Dahil meron ho tayong mga kakilala na talagang naapektuhan yan. Hanggang sa ngayon, palakad-lakad sa daan. No, hindi biro ho yung problema na yan sa pinagbabawal na droga. Promise, hindi ho talaga biro. Pag yan nasira yung utak mo dyan, hindi na ho maibabalik. Hindi na anong gamot-gamot. Walang gamot-gamot ho. Walang makakapagpatino sa utak nila. Parang iba na Pagka kinausap mo, merong something na iba yung dating ng droga na yan. Kaya galit na galit ho tayo. Nakakasira ho talaga ng buhay, utak, lahat to. Masisira pagka droga addict pinasok. victim. Diba? Yes. Addict yun eh. Pero, Yes. yung mga pushers, sabihin nila victim, hindi. Mm. Hindi Choice- ako... choice nila yun, di ba? Correct. Choice na yun. I'll go against it. Hindi sila victim. Hindi sila Nung victim. nag-drugs sila, choice nilang mag-drugs. Correct. Nung nasasarapan silang Nasasarapan. mag-drugs, choice nila yun. Correct. Choice nila yun. Kaya nakakapanggigil na etong sa Quadcom, yan sila Brosas, kung sino pa yung mga yan, convicted criminals, wala kayong alam. Hindi nyo alam kasi hindi nyo naranasan na maging biktima. Alam nyo ba, I'm nothing hindi ko isinasantabi yung mga nadamay na biktima ng, alam mo yon, ng EJK, yung mga walang malay. Okay, we're on war sa droga. Diba? Ang kapulisan, hindi ko rin pinagtatanggol lahat, just to clarify. Ang kapulisan, kesa sila ang mapatay, gusto na lang sila na yung madepensahan nila yung sarili nila. 'Di ba? So, Correct. ngayon, kapag nagkakaroon ng barilan, nagkabarilan, Encuentro. hindi na nila kasalanan din kung merong mga balang lumipad somewhere. Correct. Ako, I have high respect dun sa mga biktima na walang malay. Pero wag niyong i-highlight masyado. Yung para kasi ang nangyayari sa akin, hindi na parang talagang nangyayari right now. Yung mga pushers, pinoprotektahan nyo. Yun. Yung mga criminals talaga, pinoprotektahan nyo. Yun ang Like kami, alam niyo ho ba, na ang isang biktima ng isang addict na nagahasa, merong 2-year-old.
nire-rape. Galing yung ginawa 2-year-old. natin. Nakakabilib po. Baby. Napakahusay. Mm. Meron ka nakikita, ninanakawan ng cellphone, sinasaksak na lang, kukunin Yung mga nasa waiting shed, di ba? Pagka ano na talaga, na ng di cellphone, ba? sasaksakin, gagahasain, matatanda, lola, lolo, bubugbugin, Mm. kamag-anak mo, di ba? Pag ikaw natirhan ka ng isang taong adik, Wala na, tapos na. it's like hell. Yes. Tapos na ho, Nakaw, tapos na. kahihiyan, everything. And you At, know, yeah. and if I may add, no, Miss Cathy, no, if Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin tong reaction video natin to. Pero itutuloy ho natin tong kay Ma'am Cathy Binag na to dahil meron ulit tayong lakad mamaya lang pagbalik ho natin, tatapusin ho natin to. Grabe, napakaganda ng naging talakayan nila nitong si Sir Ibio Galvot. Maraming salamat ho mga kababayan, mag-ingat ho kayo lahat. Kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, i-like and subscribe and share. Maraming salamat ho. Mahalin natin ang Pilipinas.